Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also a mom. So, hi mga guys! For today's video nga po pala ay pumunta nga po muna kami dito sa may bodega gawa ng kukunin nga po pala namin hahapitin nga po pala namin dito si Kuya Atoy. Wala ito nga po palang si Kuya Atoy ay magpapa-dental clinic o diba social mga be dito sa may Napod. Magpapalinis nga lang naman talaga siya ng kanyang ngipin gawa ng syempre ang dami na nga talaga niyang mga tartar. Medyo unlandi nga talaga natin sa boses na yun kaya ito na lang talaga yung boses ko gawa na nakakainis nga talaga yung boses ko na yun. Ano daw? Pero okay, in fact the video na nga talaga tayo. Bumaba na nga rin po pala dyan sila Kuya Atoy at Ate Mara gawa ng syempre magpapadental na nga po pala talaga siya ng ngipin at magpapalinis nga po pala talaga siya ng ngipin dyan. Dito nga po pala si Kuya Atoy nagpapalinis or nagpapabunot nga po pala talaga ng ngipin dito sa Napod Dental Clinic o diba ang social talaga dito at mamahalin talaga ito. Kaya naman po yung mga naghahanap nga po pala talaga dyan ng mga dental clinic ay dito na nga rin po pala kayo sa Napod magpagawa. Pero syempre may quality nga po pala talaga at medyo pricey nga rin po pala talaga ito pero 100% maganda naman po talaga yung services nila. Hi mga guys! For today's video ay nandito kami sa may Napod Dental Clinic dahil magpapaayos na ng ngipin si Kuya Atoy. May pan-chicks na naman siya mga day. Sama ko ngayon si Ate Mara tapos si Ate Sheet ay nandun sa Avanza. Siya yung driver for today's video. Umupo nga po muna kami dito ni Ate Mara habang nga po pala kami ay naghihintay dito kay Kuya Atoy. Tapos ilang minuto nga rin po pala ay nariyan na rin po pala dyan si Kuya Atoy tapos nagmamadali nga po pala talaga yung lumabas. Nung natapos na nga rin po pala ay lumabas na nga rin po pala kami tapos sasakay na nga rin po pala kami dito sa Avanza nila. Then pagkatapos nga rin po pala ay hinatid nga po muna namin ito si Kuya Atoy dun sa bodega bago nga po pala kami maglalayas dito for today's video. Nagbaba na nga rin po pala dyan si Kuya Atoy tapos nandyan na nga rin po pala siya dyan sa bodega na kanyang pinagtatrabahunan. Pumunta nga po na kami dito sa Danapod, gawa ng kukunin nga po pala ni Ate Mara yung hikaw ni Ate Shaki na pinatunaw tas ginawa nga po palang singsing. Yan nga po pala yung pinagawa ni Ate Mara dun sa Danapod. O, diba? Ang ganda-ganda. Tapos kay Ate Shaki nga po pala talaga niya na korolete sa kanyang mga daliri. Pagkatapos nga rin po pala ay napapunta nga po pala kami dito sa may resto na Sawadee Coffee. Tama ba? Sawadee? Sawadee ka! I don't know how to pronounce that Sawadee o Sawadee. Sawadee? Sawadee? Or Sawadee? I don't know. Basta. Pero kasi yung papopronounce ko lang nun ay Sawadee kasi parang naiisip ko yung sa Thailand baga Sawadee. Tapos nilagyan mo lang ng coffee. O diba? Naparesto na talaga yun. Ay basta. Correct me if I'm wrong na lang talaga yung mga pronunciation ko. Tama ba mga bi? Back to the video na nga tayo. Habang nag-order nga po pala kami dyan, syempre hati-hati talaga kami dyan sa mga gagastusin. Nag-order na nga po muna kami dyan, tapos nung naka-order na nga rin po pala kami, ay naiisip-isip ko nga po pala talaga habang nakakakain nga po pala kami sa mga gantong resto. Na noon dati nga po pala talaga, ay hindi nga po pala talaga kami dito nakakapasok o nakakakain. Syempre, mga barot nga po pala talaga kami, tapos natatakot kami mag-order kasi hindi kami marunong mag-order. Tapos iniisip namin, ay mahal dyan, tapos hindi nga talaga kaya ng pera namin. Eh syempre, noon nga po pala talagang buhay-buhay namin. Ang buhay talaga namin ay hindi talaga kami makakuha ng 1,000 or syempre nakakuha naman kami ng 1,000 pero isisave na namin sa pambigas or sa whatever so on. Tapos nung nakaganto na nga rin po pala kami tapos nakapag-aral-aral na kami nung sa may basta nakapag-aral ako noon. Siyempre, limit lang po pala talaga. Tapos, siyempre, limitado lang talaga yung bibigay sa akin ni mama. Tapos ni ate na sahod. Ay, sahod ka dyan. Di nga talaga ako nagsasahod. Siyempre, limited lang nga talaga yung binibigay sa akin niya na baon, pamasahe lang, tas pagkain. Tas dumadagdag nga lang talaga yun kapag binibigyan ako ni ate sila malaki-laking pera. Nahihiya kami o siyempre iisipin namin, ay baka mahal yan, hindi kaya ng pera namin kasi mga pang social yan, tas pang mayaman yan. Yun, ay, ang eme ko sa buhay ha. Yung naiisip namin or naiisip ko talaga nung araw ng mga kabataan ko. Tapos ngayon, nung nakapasok na kami dito, ay mura man lang pala. I-income na talaga kami ng pera or nagka-income na ako ng pera, nakakain-kain na kami dito. Pero maikwento ko nga lang talaga sa inyo mga bidyong buhay namin noon. Ay, sus ko. Sobrang hirap talaga ng buhay namin. Hindi ko man naranasan yung mga naranasan ng kapatid ko, pero feeling ko naranasan ko na rin kasi kinikwento na. Kasi kapag kinikwento nila yun sa akin, parang nagfa-flashback sa utak ko, ay na ganun, ang hirap pala talaga. So, tama na nga talaga ang mala MMK kong pagkukwento. Ito na nga talaga yung pagkain na in-order namin. Inuna na nga po pala talaga itong sandwich with potato.
cheese. Nasunod na nga rin po pala itong carbonara na may dalawa nga po pala talagang tinapay. Kapila. Ito, ano naman ang above nyo? Sure ka ulit eh. Masarap ng bangkay. Mana natin. Parang parang magbago ito. Harap. At parang magbago. Kaya ko yung magluto ito. Sisig. Nung matapos na nga rin po pala kami kumain ay naghingi na nga lang po pala kami ng plastic. Gawa na kami na nga rin po pala ang magbabalo. Hingi na nga rin po pala kami dyan ng tiny pero... Ang malaki. Balot. Bakit mo? Ako mawag nito. Ibalot mo na si Kawan. Yan, laki pa. Hindi kami may marunong. Ano ba yun? Go. Ganito. Yan. Mantingin ang video. Kaya yung sagutin camera natin. Go. Ibalot ko na yung mukha na eh. Ayan na. Hindi yan nakainin. Pumunta nga rin po pala kami dito sa SM kaso nga po offline nga po pala dito. Kaya naman ayan nagbigay na nga lang po pala dyan si Ate Mara ng 100 sa nagkakanta. Tapos pagkabigay nga po pala talaga niya yan dyan ng pera or 100 ay pumunta na nga rin po pala kami dun sa labas. Tapos ang ending ay sa MOJ na nga lang po pala talaga kami nagpa-Gcash kay Ate Chi. Oh, pele, 55 pesos. May nabili na akong shirt kay Jessie dahil yung shirt ni Jessie ay butas na. Na rin kami ng ulam namin para mamayang gabi. Sitaw, okra, tsaka kamatis. Tayo magkano po 1 kilo? Ang bagal. Ha? Ang bagal. Tanggalin yan. Ayaw ko ng kanyang kabagal. Kasama pa ito, Ben. Kasama pa. Bagal lang parang tanggalin. Alam mo na, Nay, kung ilan? So dahil nga wala po pala dito si ate sa may bandang baso, dito nga po pala kami lagi nagpapalengke na kailangan namin palengkein sa at mga pagkain sa pang-araw-araw. So wala nga po pala si ate, kaya naman si ate Shil nga po pala ang nagtadtad dyan. O diba, naging palengke girl na nga talaga itong babaitang ito. Pero syempre kahit nga po pala talaga yung ganyan, manamit, ay magaling nga po pala talaga yung sa pagtatadtad. Kaya naman talaga yung skills niya talaga niya ay lumalabas dyan kapag wala nga po pala talaga yung tindera. Gawa ng sinanay nga po pala talaga ay hindi nga po pala marunong mag-chop-chop ng pork chop. By the way po, maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin at yung hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa aking comment section at huwag niyo pong kakalimutan, Irish Warrior Vlogs. Thank you so much.